Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities na negosyo. Paano to kumikita? Ang example ko sa inyo, ang negosyong bawang. Yes mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang pwede mo tong pasukin, basta marami kang puhunan o malaki ang puhunan na meron ka. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang negosyong bawang, sibuyas mga kanegosyo, ang commodities na negosyo? Kwento ko lang, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa Quezon City po yan. Hindi pa ako familiar sa mga focus in one, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi ko pa alam yung mga scale up sa level 2 business model. Hindi pa rin ako familiar sa 4 asset class mga kanegosyo. Nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa alam tong 4 asset class, yung business, real estate, paper asset, commodities. At ang topic natin ngayon ay commodities business mga kanegosyo. Kung paano to kumikita. Ang commodities na negosyo mga kanegosyo, basta may puhunan ka, pwede kang pumasok sa negosyong to. Kaso nga lang, papatayin ka dito sa price war. Kasi automatic basta may pera ka dito, kaya mong kumita eh. Ang commodities, ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Tubig, bigas, na kung saan hindi ka makakapag-mark up ng malaki. At ang gobyerno ang magdideklara kung ano yung hanggang saan lang yung presyo na pwede mong ibenta yung halimbawa, sibuyas. Hindi mo pwedeng sabihin kahit ikaw yung nagbebenta sa palengke, hindi, bebenta ko ng ano yan, 50 pesos isa. Sinong tangang bibiling customer sa'yo na bibili niya yung 50 pesos na isa? Samantalang sa kabilang tindahan may sibuyas din, 5 piso lang yung isa. Dahil commodities mga kanegosyo, marami kang kakompetensya dito at hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki. Ang madali naman sa commodities, basta may marami kang limpak-limpak yung puhunan mo, pwede kang pumasok sa negosyong commodities. Dahil nga, mabilis yung labas tsaka pasok ng pera. Mabilis mo rin siyang maibebenta. Wag lang mabubulok sa'yo yung, ayan, isa sa mga problema ng bawang, tsaka ng sibuyas, sa mga kalamansi, luya. Possible silang mapanis, kaya dapat mabilis silang ma-dispatcha. Dapat mabilis silang mabili ng mga consumer. Ayun yung isa sa mga problema dyan. Tsaka yun nga, hindi ka makapag-markup ng malaki sa commodities at price war dahil marami kang kalaban. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, gusto ko mga kanegosyo, ikaw yung nag-create ng sarili mong produkto. Kung hindi nag-create ng sarili mo, ikaw yung nag-compose ng sarili mong kanta, ikaw yung gumawa ng sariling melody, or kung hindi ka gumawa ng sarili mong kanta, ikaw yung gumawa ng sarili mong recipe ng fried chicken halimbawa, ikaw yung gumawa ng sarili mong recipe ng parisan, yon mga kanegosyo, tapos ibenta mo siya sa market ng community na may pera, pwede ka makapag-markup ng malaki mga kanegosyo. Dahil hindi naman commodities yung binibenta mo. Dahil ikaw yung nag-create. Depende sa pangangailangan ng community meron ka or pinagsisilbihan mo. Tatakan mo ng sariling brand mo yan. Lagyan mo ng Boss Jepo yan. O ikaw yung nag-create ng halimbawa ng microphone, tinatakan ko ako yung nag-create nito, kinopya ko lang siya, okay lang kahit kopyahin mo, lahat naman ngayon nakokopya na sa internet eh.
tinatakan ko ng sarili kong brand, nilagyan ko tong sarili kong brand, ginawa kong Boss Jepoy microphone. Pero ako yung nag-create. Ako yung gumawa. Automatic, pwede ko na siyang ibenta sa gusto kong presyo. Although may mga murang microphone, kung malupit yung na-create kong microphone, pwede ko ibenta siya ng mahal. Tas depende sa community yung pinaglilingkuran ko. Example lang yun, mga kanegosyo. At syempre, panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Dahil kasama na sa trabaho natin to, ang paggawa ng original content. Mapapansin nyo naman, yung karamihan ng kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman ako, comment ka lang, sabihin mo sibuyas. Subscribe ka naman sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.